hearing. Ngayon, nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni presidente. Kaya sila ng laban o bawi, mga kababayan. Kung saan sasabihin nila, laban-laban. Bawi-bawi. Okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH Channel, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Ako, mga Lacanang, nagkakagulo nga ba, mga kababayan? Naku, ang tindi nito, mga kababayan. Ano nang nangyayari ngayon sa ating bansa? O, kalain nyo? Nagkakagulo na sa labas, sa daan, kung saan iba't ibang mga kilos protesta ng mga supporters ni PRRD, mga kababayan, kasi nga dahil doon sa maling pagkakaaresto or sabihin natin pagkidnap kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, at pagdala doon sa The Hague. At the same time, sinasabayan pa ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan, na kung saan gusto nilang panagutin si PBBM. Singilin pala, sorry. Hindi ko lang alam kung anong utang ni PBBM sa kanila. I think yung nalalaman ko lang ay yung 20 pesos na bigas. Baka yan yung sinisingil, mga kababayan natin. Ito, tanong natin, hawak nga ba si PBBM, mga kababayan, sa liig? Tanong natin yan. Or wala ba siyang sarili niyang desisyon bilang presidente ng ating bansa, mga kababayan? Ito pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang soli kasi ito pag-usapan natin. Anong mga ibig sabihin ng mga ipinakita ng Malacanang sa kanilang mga ginagawa ngayon, mga kababayan? Ito, may video tayo dito. Ayan. By the way, mga kababayan, bago natin umpisahan ito, bago natin i-play yung video, paki-like and share po ng video natin para po makita din ng iba. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa nakapag-subscribe na, maraming salamat sa lahat. Of course, palakpakan tayo dyan. Ayan. Ito, umpisahan natin, mga kababayan. Ito, kailan ito? A day ago ito, mga kababayan, kasi nga may plano si Amy Marcos, mga kababayan, na magkaroon pa ng second Senate hearing doon sa pag-kidnap kay PRRD. Hindi, tawag nila aresto daw. Nako. Nung unang hearing pa lang, nako, nagka-bali-bali na yung mga kwento, mga kababayan. Wala na, ito. Anong sinasabi? Pakinggan natin. Galing ito ng yung TV, mga kababayan. Muling iginiit ng Malacanang na hindi pipigilan ang mga miyembro ng gabinete na dumalos sa mga pagdinig ng Senado, partikular na sa isasagawang pangalawang hearing hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, handang tumugon sa mga tanungan ang mga opisyal sa Executive Department kaugnay sa nasabing issue. Katulad ng po sinabi natin noong mga nakaraang araw, hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay papatawag at dapat nga naman tugunan kung ano mo ang mga katanungan na ibibigay sa kanila, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Ayan, mga kababayan, klaro-klaro yan. Saan galing yan? Kay Attorney Yusek Claire Castro, mga kababayan. Yan yung statement nila nung una. And then, mga kababayan, eto kahapon lang, no? Eto na naman. Ito na naman yung sinasabi nila. Ito. Ayan, pakinggan natin. Hindi na pinababalik ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo sa investigasyon ng Senado ukol yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, tinanggihan ang imbitasyon sa muling pagdinig sa Huwebes.
Katwiran ni Bersamin, dumalo at nasagot na ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo sa unang pagdinig ng Senado noong March 20 at kasunod nito ang paglalabas ng comprehensive findings ng komite ni Marcos. Inulit din ng kalihim ang pag-invoke ng executive privilege na tumutukoy yan sa confidentiality ng pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng gabinete. Bukod dito, sub judice ang gustong siyasatin dahil mayroon ng 4 na petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo at sa pagsusuko sa kanya sa International Criminal Court. O ayan mga kababayan, klarong-klaro. Sino nagpadala ng sulat mga kababayan? Kay Cheese, kay Senator Cheese at Senator Amy. Si Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan. May pirma ba ng Pangulo? I think wala mga kababayan. Hindi natin alam kasi hindi naman pinakita. Sinasabi lang sa report, mag-base lang tayo sa report na kung saan si Lucas Bersamin yung nagpadala. Hindi naman sinabi na nagpadala ang Pangulo. Di ba? Si Lucas Bersamin nagpadala, most likely, ano ibig sabihin? Posible may basbas ito ni PBBM mga kababayan. Anyat, tanong natin, ano na nangyari? Sabi, hindi pipigilan, anyat may sulat si Lucas Bersamin. Anong tawag dyan? Niloloko tayo mga kababayan? Mag-comment kayo dyan, ano sa tingin nyo dito? At ito, anong reaksyon ngayon ni Senator Amy mga kababayan? Kasi ito, observe nyo mabuti yung statement na ginamit ni Amy Marcos mga kababayan. Kasi nako, mukhang may nalalaman siyang hindi natin alam mga kababayan. Ano kayo nalalaman ni Senator Amy Marcos sa mga nangyayari dyan sa Malacanang? At pakinggan natin. Anong sabi ni Senator Amy? Kapatid na Amy? Kapatid talaga. Kapatid naman siya ni PBBM mga kababayan. Kaso lang, personally mga kababayan, ito yung nakikita ko kay Senator Amy mga kababayan. Parang hindi siya sincere na. Mag-comment nga kayo dyan. Parang hindi ko nakikita yung sincerity ni Senator Amy doon sa kanya. Every time magsasalita siya kasi parang nakangiti lang palagi mga kababayan. Anyway, ito, pakinggan natin. Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Ngayon, nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung Presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman yung sinasabi ni Presidente. Sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod at lahat kayo pumunta sa hearing. Ayan, klaro yan. By the way, galing ito sa UNTV yung mga videos natin mga kababayan. Maraming salamat sa UNTV. Sana naman po, huwag nyo kaming pahiram lang. Okay. Okay mga kababayan, maiksi lang itong video natin. Ito, discuss lang natin ng mabilisan mga kababayan para maiksi lang yung video. Unang-una, ito, summarize lang natin mga kababayan. UC Claire Castro, PCO. Siya yung tagapagsalita ng Malacanang mga kababayan o kay PBBM. Anong sabi niya? Hindi pipigilan no dumalo itong mga cabinet members doon sa pagdinig or sa pangalawang pagdinig doon sa pag-aresto kay PRRD mga kababayan. Ito. Then sumunod yung sulat ni Lucas Bersamin mga kababayan, address doon kay Senator Cheese Escudero at kay Senator Amy mga kababayan. Again, palaisipan pa rin hanggang sa ngayon kung may pirma ba si PBBM mga kababayan. Still, assume pa rin natin na may basbas yan ni PBBM mga kababayan. Kasi galing naman, executive secretary naman yan. Okay, pero ito, tanong natin. Kahit tanong ni Amy mga kababayan, of course, tanong natin, hindi naman ito tinanong ni Amy, yet parang kung pakinggan ninyo si Amy mga kababayan, yung laman ng sinasabi niya, nako. Well, anyway, ito tanong natin, sinong presidente? Ang katanungan ngayon, hindi na nasaan ang presidente. Katanungan ngayon, sino ang presidente? Bakit? Kasi unang-una, ang spokesperson
yung tagapagsalita, undersecretary, ang communications office ng Malacanang or ng President's Office na si Attorney Claire Castro, sinabi hindi pipigilan. And then suddenly may sulat si Lucas Bersamin, mga kababayan, na hindi pa dadaluhin yung mga cabinet members. So tanong natin, sino na ngayon ang paniniwalaan natin? Sino na ba talaga ang presidente natin? Si Lucas Bersamin na ba yung presidente natin? O si Attorney Claire Castro? Sorry, si PBBM pa rin. Tanong yan yung katanungan natin, mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Ang mga nangyayari. Tanong pa rin natin. Anong ibig sabihin sa lahat ng pangyayaring ito, mga kababayan? Kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, umaasa tayo sa leader natin, leader ng ating bansa. Anyet, ito yung mga nangyayari sa atin ngayon. Kaya hindi nakapagtataka na ang daming mga demonstrasyon sa labas or sa daan, mga kababayan. Kasi dahil dyan sa mga pinaggagawa nyo dyan sa Malacanang. Eto, anong ibig sabihin nga? Tanong natin, anong ibig sabihin neto? Tanungan pa rin natin, hindi na ba si PBBM yung presidente natin? Yan yung pa rin palaging lumalabas sa sa isip ko, mga kababayan, patungkol dyan. Meron kayang alam si Senator Amy Marcos, mga kababayan, na hindi natin alam? Ano kayang nangyayari? Ano kayang nangyayari dyan sa Malacanang? Kasi akalain mo, hindi man lang nag 24 hours, mga kababayan, yung sinabing hindi pipigilan, and then suddenly may letter na hindi pa dadaluhin. Wala no, hindi nga naman talaga ginamit yung pipigilan. Ang sinabi lang, hindi pa dadaluhin. Magkaiba naman talaga yung ginamit. Pero kung titingnan natin, yung meaning yun or nung resulta nun, the same pa rin. Diba? Magkaiba lang ng words. Ano kaya ang nalalaman ni Senator Amy, mga kababayan, sa nangyayari ngayon sa Malacanang? Eto, tanong natin, ibang katanungan natin, mga kababayan. Hawak kaya sa liig si PBBM? Or sino kaya ang may hawak ni PBBM, mga kababayan? Kasi bakit paiba-iba yung desisyon nila kung talagang paiba-iba yung desisyon nila? Kung hindi naman paiba-iba yung desisyon nila, sino yung paniniwalaan natin ngayon? Well anyway, kung sasabihin nyo, hindi naman kayo naniniwala kay Attorney Claire Castro, ibang storya din yan. Sinasabi nyo sa amin or sa atin na kay Lucas Bersamin tayo maniniwala. Kasi nga naman si Attorney Claire Castro palaging binabanata naman si PRRD naman lang talagang bukang bibig dyan. Kaya nga, tanong natin, sino kayang may hawak kay PBBM, mga kababayan? Another katanungan natin kasi ito na nga, anong ang ibig sabihin nito? Kasi ito pumapasok sa kaisipan or kaisipan, tama. Kaisipan ng ordinaryong Pilipino, mga kababayan, na nagbago lang ba kaya ng isip ang Pangulo o nagbago lang kaya ng desisyon ang Pangulo patungkol dyan? Kung nagbago ang isip ng Pangulo in less than 24 hours, mga kababayan, ano kayang ibig sabihin yan? Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo dyan. Kasi pabago-bago, di ba? Buti pa yung mga babae, hindi kaagad nagbabago yung isip. Di ba? Yet, eto, in less than 24 hours, nagbago kaagad yung isip mo. Talagang nagbago, mga kababayan. Kasi ako personally, mga kababayan, nakikita ko kapag ganyan, sign yan ng weak leadership. Bakit? Kasi, para sa akin,
wala kang personal na desisyon patungkol sa mga issue. Palagi kang naghihintay ng mga opinyon ng taong nasa paligid mo. O anong tawag mo dyan? Hindi ka magkaroon ng sarili mong desisyon. Lagi ka nanghihingi ng idea, suggestions, or opinion ng ibang tao para makapag-desisyon ka. Ito, ibang katanungan pa rin natin mga kababayan. Power tripping lang ba kaya ito ni PBBM? Oh, kasi niloloko niya yung taong bayan at the same time niloloko niya yung Senate mga kababayan. Well, anyway, hindi ko lang alam, baka sanay na si Amy Marcos sa ganyan mga kababayan ni PBBM. Kaya parang nakikita siguro niya, ito lang opinion ko mga kababayan, ito lang yung nakikita ko, parang basa ko sa mga nangyayari. Kasi nga magkapatid sila, alam nila, parang kilala nila isa't isa. So parang sinasabi dito na kung saan, kapatid ko yan, kilala ko yan. Parang ito sasabihin ko and then suddenly babawiin ko. O, parang power tripping, ganyan. O, ako presidente, ako masusunod. Ito sasabihin ko and then suddenly, yan, babaguhin ko. O, hindi magagalit si Ate Amy kasi ate ko yan. Parang ganyan. Eto, panglimang katanungan natin mga kababayan. Nagkagulo-gulo na sa kanilang mga desisyon. Ayaw kaya nila ng accountability? Kasi laging lumalabas yung word na accountability galing sa kanilang bibig kapag yung mga Duterte na ang mga pinag-uusapan. Halimbawa kay Vice President Sara Duterte sa 125 million confidential funds. Anong palaging sinasabi nila dyan? Accountability. Accountability. And yet, anong ibig sabihin ng pinapakita nila ngayon? Naglalaro lang ba kaya sila ng laban o bawi mga kababayan? Kung saan sasabihin nila laban-laban. Bawi-bawi. Ito panghuli mga kababayan. Panghuling katanungan natin. Mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo man nangyayari dito. Gawa-gawa lang ba kaya ni Claire Castro yung mga sinasabi niya mga kababayan? Kasi kung ganyan, gawa-gawa lang niya ni Attorney Claire Castro, paano tayo maniniwala kay Attorney Claire Castro na yung lahat ng sinasabi niya ay ganun ang iniisip or gustong sabihin ng ating presidente mga kababayan? Kasi hindi na nagpang-abot itong mga desisyon nila. Akalain nyo yan? Eto mga kababayan, ang dami nating tanong. Ang ibig sabihin nito, hindi na natin naiintindihan kung anong ginagawa ng presidente at ng kanyang gabinete dyan sa Malacanang. Kaya naghahanap tayo ng explanation ngayon. Mag-comment kayo dyan mga kababayan ako. Gusto nyo pa ba ng ganitong klase? Nagkagulo-gulo tayo kasi hindi natin alam kung ano ang plano ng Pangulo. Ngayon, hindi natin alam kung ano ba talaga ang kanilang desisyon. Nako, mag-comment kayo dyan mga kababayan. Well, anyway, iiwan ko na lang yan sa inyo mga kababayan, yang mga katanungan na yan. Kayo na sumagot dyan sa comment sections natin. Okay? Paki-like and share po ng ating videos mga kababayan. And then, of course, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.